Hello traders, hello friends, I'm Coach Jay and welcome back again sa ating weekly Forex forecast. Again, magandang mag-plan during weekend dahil hindi gumagalaw ang market. Alright, so syempre first let's check kung ano yung mga significant events next week. So eto nga, no, meron tayo sa USD. Sa Tuesday, CPI, very important na naman yan. And followed by the FOMC statement. Alam naman natin pag itong dalawa ay nagaganap sa market, nagkakaroon talaga ng high volatility sa market. Okay? Yan. Dahil syempre ang CPI at saka FOMC, big ones talaga yan sa ating mga forex traders. Kaya i-take note nyo na yan. Alright? Whatever happens during the FOMC statement, most likely it will dictate the next directional moves sa US dollar index. Especially madalas tayo mag-trade ng gold and mga USD pairs. Ayan, so let's go ahead and check the US dollar index first. So, syempre, very important na i-check muna natin ang DXY para mag-gauge natin kung ano yung gagawin ng mga ibang USD pairs. Okay, so narito ako sa daily. As you can see, before Friday, NFP, very quiet ang market, no? Kumbaga, nagre-range lang. Lakihan ko lang. Yeah, very quiet ang movement niya. Ayan, so nagko-consolidate lang siya, ranging lang siya, and then finally, nung Friday, boom, biglang umakyat. Bakit? Dahil, syempre, maganda yung result ng NFP. Okay, so ang actual ay 272,000 versus sa forecast na 182,000. Ayan, kasi ang usual effect nito talaga, actual greater than forecast is good for currency. So, yun yung nangyari kung bakit biglang nag-rally si US dollar index. Alright? For with this candle, very strong na mga buyers, may possibility pa na umakyat ang price. Okay? And i-retest niya itong supply level na ito. Okay? Again, bullish tayo sa DXY because of this in candle. Alright? Have to take into consideration the CPI as well as the FOMC statement dahil ang FOMC ang possible na magdidictate on the next possible move sa US dollar. Okay? So let's move on and analyze the XAU-USD. Okay, starting from the monthly time frame, as you can see, this is a long-term bull market. After the breakout from this very strong historical level of resistance, nagkaroon ng very impulsive move to the upside. Okay? And nag-create talaga ng series of higher highs, higher lows, which is of course a structure of an uptrending market. Okay? But as mentioned previously sa inyo, wala namang market na isang straight line lang. So therefore, the market, in any market, nagkikreate talaga ng series of higher highs and higher lows. Okay? So just like dito sa nangyayari ngayon kay gold, nasa pullback tayo. Okay? Ayan, no? So as you can see, itong 2 months na back-to-back na merong long week. Okay, so possible na on pa ng downside move kay gold. And if we want to measure the correction, we can use the fib from this high to the low. Ayan. So, may chance na bumaba pa ang price and i-retest niya itong 50% level ng fib. Okay? So, once the price reach this level, pwede nating i-monitor kung ano yung gagawin ng price. If mag-hold ba itong level na to, or magkakaroon pa ng deeper pullback and i-retest niya itong 61%, which is also a good level dahil previous resistance yan, so possible mag-turn into support. Okay? Yan. Let's go down naman sa weekly time frame. Okay, so here in the weekly time frame, very obvious naman na bullish talaga ang gold because of the series of higher highs and higher lows. And also, mapapansin natin na sa ngayon talaga ay
nagko-correct ang gold. So, nasa correction phase si gold. Alright? Therefore, let's analyze yung current market structure niya. Okay? So, possible na ang ginagawa ng price ay inverted head and shoulder. Okay? So, therefore, makakakita pa talaga tayo ng move to the downside. Yan. So, itong level na to, ito rin yung nakita natin sa monthly time frame nung nag-plot tayo ng Fibonacci. Okay? Take note na may possibility rin naman na magkaroon lang din ng sideways na market condition. Okay? Yan. Dahil nakakita na tayo ng at least 2 touches dito sa resistance as well as 2 touches dito sa support. Okay? So, therefore, very important na i-monitor natin itong level na to. Especially nasa 50% Fibonacci ratio tayo. Okay? So, merong 2 scenarios. Pwedeng ang gawin niya ay mag-create lang ng sideways market condition or magpimpong lang dito sa area na to or mag-play itong head and shoulders na to. So, magkaroon pa ng the downside. Okay? And then let's go down to the daily time frame. Before we proceed to the daily time frame, let's go ahead and check the COT report, okay? So this is the COT report. Again, all currencies under this path are traded against the USD. Therefore, para na rin natin tinitignan ang XAU-USD. Okay, so from the last report, very clear na bullish pa rin ang mga big institutions. So, 284,566 ang long nila versus to only 47,264. Therefore, ang mga big institutions ay aggressively talagang very bullish kay gold. Okay? So, let's go down to the daily time frame. Okay, so here in the daily time frame, okay, kita natin na nagkaroon talaga ng breakdown, okay? Ibig sabihin na break na niya itong previous na support na to, no? So therefore ito ay ang tinatawag na break of structure. So this is the high, this is the low, and nagkaroon na ng lower low. Ito na kaya ang lower high. So hindi natin alam. Okay? Kung dito na talaga ma-establish ang lower high. Okay. And also guys, another thing to consider pala, if talagang mako-consider natin itong breakdown ay dapat at least multiple candles close below the support level. Dun lang natin mako-consider na talagang nagkaroon ng breakdown. Okay? Kasi possible na, 'di ba, na fake out din to. Kaya dapat ay intayin pa natin by next week, Monday, Tuesday, kung talagang meron ng price acceptance wherein ina-accept na talaga yung lower price dito kay gold. Okay? So for the meantime, it's very risky na i-consider na breakdown ito. Okay? Hindi natin siya, kasi if i-consider agad natin siya, kasi may mga chances talaga na trap lang to or just a manipulation, and then baka mag-continue na rin siya sa kanyang general trend na which is uptrend. Okay? And remember din kasi na nasa support level din tayo or demand area kasi for multiple occasions, pag dumadating ang price dito ay umaakyat. Okay? So very important ang Monday or even Tuesday kung ano talaga yung gagawin ng price dito sa area na to. Okay? Okay, so let's move down sa H1 wherein dito tayo nagte-trade. So as you can see, very pa talaga, downtrend pa siya, no? Nagki-create ng series of lower lows and lower highs, okay? So, ang pwede natin gawin if gusto natin mag-buy, dapat magkaroon dito ng reversal pattern or bullish pattern like double bottom or inverted head and shoulders, okay? Tapos, ang first target muna ay ito, dito sa breakout point, okay? Yan, so dito muna yung ating first target pag nagkaroon tayo ng double bottom rito or inverted head and shoulders, okay?
So if dumating na ang price, if the price reach this level, syempre naman kailangan i-observe natin yung price behavior dito, okay? So kapag nagkaroon na dito ng bearish price action, that's the time pwede tayong mag-sell ulit, okay? So that's it for gold. So let's move on na kay Euro USD. So guys, before we move on, invite ko po ulit kayo na mag-join sa aming Discord group wherein nag-share po kami ng aming trade setups, ng aming trades, and also meron kaming weekly live session. Ayan. Tapos yung mga members namin directly nakakapagtanong and nakakapagbigay kami ng input sa kanilang chart analysis. So again, email nyo lang po ako if you are interested to join our Discord group. Kasi free naman po ito if you will register to our regulated broker na PuPrime, and meron din po, and if ever naman na meron na kayong broker, pwede pa rin kayong mag-join. Meron lang kaming minimal fee na 500 pesos for the monthly subscription fee. Alright? Yan. So, let's move on na dito sa Euro USD. Okay. Again, mag-start ako sa monthly time frame. Siyempre, di ba, pag weekly forecast and analysis, nag-multi time frame analysis tayo as well as sentiment analysis. Alright. So, here in the monthly time frame, we can observe na ang price just bounce again dito sa strong level of support and ang demand area. Okay, as you can see, for many occasions, pag pumupunta talaga ang price dito sa area na to, ay nagkakaroon ng reaction. So dito nagkaroon lang ng false breakdown, and then again, nire-respect niya ulit itong area na to, hindi na siya nagkakaroon ng move to the downside. Okay, so therefore, looking at the monthly time frame ay bullish tayo kasi nasa demand level tayo, right? And then weekly time frame. Okay, so here in the weekly time frame, focus lang ulit tayo dito sa recent price action niya. Okay, Euro USD ay sideways market condition. Okay, meaning ang price ay nagpipingpong lang between this resistance and support level. Okay, so dahil nga as explained, nagrally ang US dollar index, so dahil inversely correlated sila ni Euro USD, nagkaroon tayo ng sell off dito kay Euro USD. Yan, so very impulsive move to the downside. Okay, and ngayon nga nasa support area tayo, okay? So, again, pag one candle pa lang yan, and hindi pa rin naman yan nabe-break itong previous na support na to, okay? So, therefore, naririto pa rin tayo inside this ranging area looking at the weekly, okay? And let's move down naman kahit sa daily time frame. But before we move to the daily time frame, let's go ahead and check the COT report. So, ito na yung Excel file ko na kinuha ko rin sa COT Trading Start. Yan. So, as you can see, from the last report nila, actually in April, negative 6,777 ang net positions ng mga big institutions. So, ngayon ay clearly, no, unti-unti nagkakaroon ng nag-a-add sila ng mga long order. So, therefore, big institutions ay nagmo-move to the bullish side of the euro. Okay? So, syempre, ang mga big institutions, dun siya magpe-place ng area sa demand level, nagbabay sila sa dip. Okay? Kumbaga, sa mababang prices. Okay? Di natin alam kung dito na ba yung buy the dip ng mga big institutions or dito pa. Okay? Yan. So by Monday or Tuesday, we really need to i-observe natin yung price behavior niya, especially nasa support level siya ng daily time frame. Okay? So wala pang breakdown na nagaganap, andito pa rin siya sa range. Alright? So let's check the H1 time frame. Nakita natin ng very impulsive move to the downside. And sa ngayon, wala pa tayong clear na direction kasi andito pa siya sa support level na to, and hindi pa naman natin masasabi na talagang nagkaroon na ng breakdown dito sa support na to. Tapos, if ever man na magkaroon ng breakdown, ito yung ating next TP target. Okay? If bearish tayo short term, okay? Pero again, dahil nga bullish ang mga big institutions, siguro maghintay na lang ako dito ng
maghintay na lang ako ng bullish price action. That's the time, sasabayan ko na lang yung pagbabay. Okay? So ngayon, dahil hindi pa align ang higher time frame ko as well as sa COT report dito sa aking execution time frame na H1, so better na i-observe ko muna yung gagawin ng price by next week. Especially, meron tayong high impact news na naman. Okay? So that's for Euro USD. For the next pair naman, GBP USD, nagkaroon din ng breakout or nagkaroon din ng upside move yung price nung na-reach niya itong strong level of support na ito and support and also a demand level. Okay? Yan. So, very impulsive move to the upside. Okay? So, looking at the monthly time frame kay GBP USD ay bullish tayo. Okay? Yan. However, ang price currently ay naririto sa area ng resistance level. Siyempre naman habang below dito sa level na to, level ng resistance, ang mga sellers ay may possibility pa rin na i-push niya ang price lower. Okay? Yan. So, pero if we can see the structure, nagkikreate talaga siya ng series of higher highs and higher lows. Right? Let's check weekly time frame naman. Okay. Yan. So, here in the weekly time frame, you can see ano talaga siya, no? Very choppy si GBP USD. Ang dami niyang mga indecisive candles. So, therefore, pag ganito, medyo mag-stay out muna tayo unless na magkaroon na tayo ng clear direction. Okay. So, kapag kasi choppy ang market, hindi natin malaman ang saan ang magandang support level or resistance level, di ba? Kasi ang dami niyang mga spike. So, medyo mahirap i-trade to, okay? So, if I were you, stay out muna tayo. Siguro after ng FOMC, doon natin malalaman kung ano talaga yung move ng GBP USD, okay? However, if we will focus on this current market structure niya, may creation of series of higher highs and higher lows, which is of course a structure of an uptrending market, okay? And ngayon, i-reach nga ulit niya itong support level na ito, okay? So therefore, dahil may room pa siya to go down, magkakaroon pa tayo ng short-term na downside move dito kay GBP USD. So let's check the COT report for GBP USD. Ayan. So again, kinuha ko lang to sa Trading Stir. So here in the COT report, mapapansin naman natin na bullish ang mga big institutions, okay? So from negative 20,075 na net position nila all the way up to 43,210. So clearly, yung mga big institutions ay going back na rin sa bullish side of GBP. So, let's keep that in mind. So, therefore, hintayin natin na mag-align ang daily time frame and itong COT report. So, kapag naging bullish ang ating read dito kay GBP USD, okay, especially papunta na siya dito sa support area na to. So, pag magkakaroon tayo dito sa H1 ng bullish price action, like magkaroon dito ng double bottom or inverted head and shoulders, that's the time na pag nagkaroon ng breakout dito sa neckline, pwede tayong pumasok and boom, malaki yung ating magiging potential na profit. Okay, so yun lang. I hope marami ulit kayo natutunan sa video nito. Bye-bye!